Bumabaha habang nag-uusap tayo. Ang daming pwedeng laman ng tubig na yan, mga pare. Knife fish ba yon? Kung may halimaw na isda, mahuhuli natin. Diyos ko, nakuha natin ayos at maganda. Ayan na ang bitag natin. Uy, may isda doon. Grabe, ano yon? Pare, galing yon sa imburnal. Hindi natin alam laman yan. Malalaman natin ngayon. May tubig ba rito? Pare, isda ba yon? Ano yon? May malaking bagay at mga bula sa ilalim. Wow, nakakatakot. Ano yon, pare? Ang daming isda. May dalawang isda pa tayo. Parang may igat din dito. Ew, may paa siya. Kumusta BFP Nation? Welcome sa bagong video. Mangingisda tayo sa iba't ibang imburnal at maghahanap ng mga isda. Pero di lang basta-bastang isda. Hahanapin natin ang mga halimaw sa imburnal. Nasa lugar tayo na ilang beses na naming napuntahan at may mga nahuli na kaming kakaibang nilalang dito. Maraming imburnal dito na tinitirhan ng kakaibang isda. Bumalik kami ngayong gabi dahil sa gabi lumalabas ang mga isda. 4 na buwan na mula nang huli kaming pumunta rito. Kaya excited akong maglagay ng bitag at maglambat para makita ang mahuhuli natin. Ibang-iba na ang itsura nito kaysa noong huli kaming narito. Kung magtitingin-tingi ka, lubog na sa tubig ang buong lugar. Pati yung mga dating tuyo ngayon ay baha na rin. Dati puro damo dito kaya sobrang excited akong makabalik dito ngayong gabi. Gaya ng sinabi ko, hahabulin natin ang mga halimaw sa imburnal. Makikita nyo lahat ng dating damuhan. Hanggang tuhod ko ang tubig kaya pwedeng may isda dito. Ang dami ring imburnal dito at lahat yon ay pupuntahan natin para mangisda. Meron nito dito at may mga kakaibang isda sa loob. Kung maglalakad tayo rito, may mga imburnal siguro na nasa ilalim ng tubig, hahanapin pa natin. Grabe, binabaha ngayon habang nagsasalita tayo. Grabe, ano bang nangyayari ngayon mga pare? Kakatigil lang namin ng kamera at itong imburnal dito ay umaapaw ng tubig. Ano yan sa paa mo? Ano yan sa paa mo? Ha? May isda? Grabe, di ko alam yon. May mga isda. Astig pare, wild talaga. Siguro kaya binaha ang lugar na to. Umaagos ang tubig mula sa imburnal na yon. At may mga isda dito sa lugar natin ngayon. Grabe talaga. Tingnan mo, grabe, may isda doon. Ay, sana yon. Grabe ang nakakatakot nito. Kung ano-ano na pwedeng nandito sa tubig, lahat ng imburnal ay umaapaw at yung mga isda nasa damuhan na. Teka lang, grabe, may nakuha na tayong plyco. Grabe, nandito lang siya sa damuhan, malamang galing siya sa imburnal na yon. Umaapaw ang tubig. Grabe guys, mukhang magiging wild ang gabing ito. Nakakakuha na kami ng mga kakaibang hayop dito, tulad ng albino placos, makukulay na crawfish, bihirang cichlids, at mga halimaw sa imburnal, malalaking isda. Pakakawalan muna natin ang una nating nahuli ngayon. Hindi inaasahang maliit na plyco. Ibabalik natin siya sa imburnal. Di siya albino kaya di natin siya itatago. Lumalangoy na siya sa kailaliman. Magpapatuloy tayo sa paglalakad dito sa damuhan. Baka makakita pa tayo ng ibang isda. Gusto kong makita yung mga imburnal. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Hinahanap natin yung imburnal. Binaha na siguro ito sa ilalim ng damuhan. Kaya kailangan natin itong hanapin. Tignan mo to, pare. May mga isda sa damuhan. Grabe, nakita ko siya. Diyos ko, kita mo ba yon? Ano yon? Diyos ko. Yak, may insekto sa tubig. Oh, may itlog pa sila sa likod. Diyos ko. Kita mo ba yon? Insekto sa tubig yan, seryoso? May ulang pa. Diyos ko, tingnan nyo yan. Maliit na ulang yan, mga tol. Nakakuha na kami dito ng makukulay na crawfish. Pula at puti, kaya astig talaga. Pero itong isa, normal lang. Hindi makulay. Di natin siya itatago, pero magandang senyales yan. Pakawalan na natin siya at siguradong papakawalan din natin ang mga water bug. Kadiri. Tingnan natin kung mahahanap natin yung isa pang imburnal. Oo nga, tingnan mo, ayan na. Lubog na lubog siya sa tubig ngayon. Uy, may mga isda dito. Uy, tingnan mo to. Grabe, tingnan mo yung nahuli natin. African cichlid. Oo, ang astig nun. Ang ganda ng maliit na asul na Afrikanong siklid. Nahanap na natin ang isa pang imburnal, tingnan mo. Oh, may isa pang isda doon. Nakikita ko siya. Saan napunta yung isa pa? Ayun. Hindi ko nakita. Naku, may nakuha na naman akong water bug. Punong-puno ng water bugs dito. Grabe. Lubog na lubog ang imburnal. Nakatayo tayo sa ibabaw nito ngayon. At dito natin nahuhuli ang mga halimaw. Malalaking isda ang nandito. Marami kaming nahuling albino plecos at isang maliit na African cichlid dito. Itatago natin siya, ang astig niya. Maglalagay tayo ng tubig sa maliit na balde. Ilalagay natin dito tuloy-tuloy lang. Grabe. Nakuha na natin ang unang huhulihin ngayong gabi. Maliit na African cichlid.
Ilalagay natin siya dito tapos babalik tayo sa imbornal. Di pa tayo nakapunta dito na ganito kataas ang baha, tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Oh, Bobby. Ayun, ayun. Grabe, tingnan mo yan. Ano yun? Pare, tingnan nyo. May mababaw na parte dito na konektado sa imbornal. May maliit ding isda. Susubukan kong hulihin siya gamit ang kamay ko. Ay, hindi. Saan siya napunta? Grabe, ano yon? Tingnan mo doon. Ano yon? Grabe, di yan, chichlid. Knife fish ba yan? Grabe, nasaan ang lambat ko? Nasaan ang lambat ko? Di ko mahuhuli to gamit kamay ko. Grabe, nahuli ko siya. O tingnan mo to, may nahuli tayong knife fish o kung anuman. Grabe, nakahuli na kami ng ganito dito dati. Sa tingin ko, tinatawag itong African brown knife fish, pare. Tingnan mo yan. Ang lupit. Ang laki nito. Yan na ang pangalawa nating exotic na isda ngayong gabi. Hindi agad napansin, akala pa natin tilapia muna. Tapos itong isa, nagtatago rin pala rito. Ilalagay natin siya sa timba. Ang astig nito, tingnan mo kung paano sila lumangoy. Grabe, parang lumilipad lang sila. Ang astig ng mga isda, mga tol. Meron pa? Meron pa? Oo, yun yung isda na di natin nakita. Tara, nakuha ko na siya. Sa tingin ko tilapia ito. Oo. Tutulungan natin itong isda. Di natin siya itatago, ibabalik natin siya sa imbornal. Ilalagay lang natin siya doon. Tingnan mo, ayan na siya. May isa pang isda, di ko alam kung ano yon. Nakakabaliw talaga ito. May isa tayong imbornal doon at meron din dito mismo. Ito ang paborito kong imbornal dito sa lugar na to. Ito yung maliit na bilog na imbornal. At sa loob nito, ang daming astig na bagay. Meron na kaming makukulay na ulang, chichlid, at mga pagong. Mamimingwit tayo dito mga tol. Maglalagay tayo ng mga bitag. Maghuhuli tayo gamit ang lambat sa paligid. Ang target natin ngayong gabi ay ang mga halimaw sa imbornal, kaya kailangan natin ng mabibigat na gamit para mahuli sila. Gagamitin natin ang malaki kong bitag para subukang mahuli ang malaking isda sa imbornal. Ilang beses na naming nagawa ito. Karaniwan na itong ginagamit ng mga tao sa raccoon, possum, at katulad na hayop. Inihahagis namin ito sa mga imbornal at nahuhuli namin ang mga isda gamit ito. Maaamoy ng mga isda ang pain na ilalagay natin sa bitag. Papasok sila sa butas at kapag naapakan ng pressure plate, magsasara ang pinto at mabibitag sila sa loob. Gumagana talaga ito. May nahuli na kaming kakaibang isda gaya ng clown knife fish at snakehead na ilalagay namin sa malaking binahang imbornal. Kung may malaking isda doon, mahuhuli natin gamit ang pain na ito ngayong gabi. Aminin ko, hindi ko alam ito kaya siguro epektibo nga mga tol. Bago ang lahat, gusto ko munang magsalap sa loob dahil mukhang maraming isda. Bago nating ilagay ang malaking bitag, gusto ko munang subukan kung makakahuli tayo ng maliliit na isda. Mukhang malalim talaga. Pare, tuloy-tuloy pa rin yan. Wala tayong nakuha gamit ang lambat. Sandali, may isa pa. Nakuha rin natin. Grabe, maliit na sun catfish yan. Tignan nyo, ang astig niyan. Nakahuli na rin kami ng ganito dito dati. Malaki talaga to. May malaking isda kanina, di ba? Grabe, nakikita ko na. Nandito lang, nandito lang. Naku, tilapia lang pala nakuha ko. Sayang. Guys, tingnan nyo. May nakuha tayong maliit na tilapia at magandang sun catfish. Ibabalik ka na, kita kits. Pero siya, uuwi natin. Ilagay sa timba. Ay, may ibon na dumumi sa akin. Salamat. Ano yon? May kahel sa ibaba, Brandon. Tingnan mo dito. Oo, kita ko. Siguradong ulang yan. Sigurado isang ulang yan. Tingnan mo yan. Ay, sandali pare, patay na yan. Tingnan mo yan. Isa yan sa makukulay na crawfish na nabanggit natin. Pero itong isa, patay na. Di ko alam paano siya namatay, pero hindi maganda yan. Kaya kailangan nating magmadali at subukang hulihin lahat at iligtas sila bago mahuli ang lahat. Siguro hindi ko dapat lapitan ng imbornal na yan. Baka may buwayang nag-aabang sa loob. Sige, ayos, balik na tayo. Ay, may nakabara pala, ulang lang. Grabe pare, nakita mo yon? Tignan mo. Tignan mo dyan. Bilisan mo pare, maliit na fake chichlid yon. Grabe, ang ganda. Ayos yan ah. Tignan nyo kung gaano kaganda yung isda, mga tol. Yan ay isang klase ng pike chichlid. Lumutang siya sa gitna ng halaman. Una, crawfish lang nakita ko. Grabe, puno ng isda ang kanal. Ang ganda ng isda, mga tol. Ilalagay natin sila sa timba at pakakawala ng crawfish maliban kung makulay. Dati na tayong nakahuli ng malalaki, baka ulit ngayong gabi. May 4 na tayong nahuli sa timba sa loob ng 10 minuto. Pwede na nating lagyan ng pain at ibaba ang malaking bitag. Maraming isda, baka makadampot tayo ng dambuhala. Binuksan ko ang bag, ang baho talaga. Tikman mo. Hindi, Tikman. ikaw na lang, ayoko niyan. Ew. O kapag nahuli natin ang isda gamit ang pain na to, siguradong malaki kasi malaki rin ang karne. Ayos na ang bitag at pain. Mga pare, ibababa na lang natin ito sa imbornal at umaasang may mahuling dambuhalang isda. Grabe, sobrang excited ako. Tignan mo to. Ibaba na natin, sige. Sana makahuli ng isda.
Grabe. Tingnan mo yung lubid, ang lalim pala. Iiwan natin ang bitag dito magdamag para may oras mahulog ang pain. Sana may mahuli tayong kakaiba. Habang naghihintay, maglambat muna tayo sa ibang imbornal. Bubuksan na natin ang takip ng imbornal na to. Mga pare, sobrang excited ako. Tara na, tignan nyo yan. Tignan nyo yung galaw ng tubig. Ibig sabihin yan, may mga isda sa ibabaw at nagulat sila. May laman talaga yan. Ibababa ba natin ang lambat para malaman ang lalim? Oo. Pare, ang lalim. Diyos ko, tingnan mo. Kadiri naman. Wala tayong nakuha sa unang lambat, tuloy lang. Parang may nakita akong isda doon, pare. Diyos ko, ang dumi nito. Mga tol, may nahuli tayong isda at may mga insektong tubig pa. Ano nangyayari? Tingnan nyo yan. Huhulihin ko siya. Hindi. Oo, tingnan mo para sa agham. Ilang pulgada na lang ako mula sa nakamamatay na kagat ng water bug. Di ito nakamamatay, pero siguradong masakit talaga. Ibalik mo. O ibalik mo siya. May isda dito, tingnan mo. Maliit na hoplo na hito yan, astig. Sa tingin ko, itago natin siya mga tol. Hoplo na hito ang tawag dyan. Nahuli lang namin siya dito sa maliit na imbornal. Ilalagay natin siya sa timba at magpapatuloy pa tayo. Tingnan pa natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Sana makahuli tayo ng makukulay na ulang na nahuhuli natin. Ano yon? Ay, may isda pala doon. Hindi ko man lang nakita. Ano ba yon? Grabe naman. Baby Severum yon. Baka maliit na batang Severum yon, mga pare. Ang astig nun. Mukhang bagong species ito dito dahil di pa tayo nakahuli ng ganito. Pakitulong tukuyin. Severum yata ito. Ilalagay natin siya sa timba kasama ng iba pang mga nahuli. May mga kakaibang isda na tayo agad. Grabe, may isda pala doon. Malaki yung isda. Sobrang laki niya. Ano yon? Ang laki nun ah. Grabe, tingnan mo yung insekto sa tubig. May palaka rin doon. Saan ka galing? Ay grabe pare, ano yan? Tingnan mo si Oscar. Grabe, ang sagwa talaga niyan. Pero tingnan mo yung isda, parang siya na yata ang pinakamagandang Oscar na nakita ko. Tingnan mo yan, puro orange siya. Grabe, ang lupit. Pabalikin mo siya. Hindi, nadulas lang talaga ako doon. Ay, hindi maganda yan. Saan siya nagpunta? Nakuha ko na siya, ilagay na lang sa timba. Hindi na siya babalik. Gustong-gusto niya ang imbornal, pero iuuwi na natin siya. Mabait na si Oscar. Tara, tuloy tayo mga pare. Marami pang isda. Tuloy-tuloy ang labas nila. Hindi ko alam saan galing, pero sabi sa takip, drains to waterways. Malinaw na maraming isda rito. At pakiramdam ko mas malalim na ngayon. Isda! Ayos, tilapia ito. Siguro ibabalik na lang natin sila. Ayos yung lambat na yon. Pare, tingnan mo. Diyos ko, ano yon? Butiki ba yon? Gumagalaw siya, pare. Nasa imbornal siya. Ano bang nahuli natin dito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Hindi yan normal na butiki. Ilagay ba natin sa tubig? Siguro. Sige, napuno na ang lalagyan. Ilalagay natin dito para mas makita. Parang nababagay talaga siya sa tubig. Parang humihinga siya, lumalangoy siya sa loob niyan. Tignan mo siya dyan. Ano kaya yon mga kaibigan? Comment lang sa baba. Siguro ibabalik na lang natin siya kasi di ko rin alam gagawin ko dyan. Di ko alam kung ano to. Kung astig to, pwede tayong bumalik, subukang manghuli pa at gawing alaga. Sa tingin ko, pakawalan na lang natin to. Grabe, tingnan nyo. Mag-comment sa baba kung alam niyo yan. Tuloy tayo. Maglilibot pa tayo gamit ang lambat at maglalagay ng fish trap sa imbornal. Sana may mahuli tayong kakaiba. Tara. Grabe ang baho ng tubig na to. Amoy imbornal talaga. Ay grabe pare, grabe. Tingnan mo yung laki niyan. Yan na yung pinakamalaking pulang ulang na nakita ko. Grabe, tingnan mo yung mga kuko niya. May mga isda dito. Siguro tilapia. Ang laki ng halimaw na to, grabe. Huwag mo akong kurutin pare. Tingnan mo, gusto niyang kumurot. Magpaipit ba ako? Huwag mong gawin. Pagsisisihan mo yan. Gagawin ko. Kailangan ko para sa siyensya. Alam mo, parang malakas siyang manuntok. Pero hindi naman talaga. Isa yang dambuhalang pulang ulang. Sabi ko nga mga pare, kahit saan sila. Nahuli na kami ng asul, puti at ganito pa. Astig yan, dagdag sa timba. Pareho silang tilapia. Oh, pareho silang tilapia. Ay, hindi ko sinadya mga pare. Gusto na talaga niyang bumalik. Sige mga tol. Grabe, may nahuli tayong kakaibang bagay sa imbornal. Paborito ko to ngayong gabi, nagdala pa kami ng fish trap. Manghuhuli tayo gamit lambat sa ibang parte ng imbornal. Lagyan na natin ng pain ang fish trap at ilagay sa tubig. Heto ang maliit kong boteng parang bitag. Ginamit na natin ito dati sa maliliit na butas at marami tayong nahuli. Ito ang perpektong bitag para doon. Dahil maliit lang ang butas, kailangan nating lagyan ng pain na kaunting cat food sa loob. Nakita mo yon? Huwag muna nating ituloy ang bitag mga tol. May maliit na isda akong nakita sa ilalim. Susubukan ko munang hulihin yon. Gusto kong malaman yon. Sayang, kailangan nating umasa sa maliit na bitag.
Alam nating marami pang isda rito. Ilalagay na natin to sa tubig. Dahil walang tali na nakakabit dito, kailangan nating gumamit ng lambat dito at subukang kunin ang bote. Napuno na, ibababa na. Ang wild nun, nasa imbornal na ang bitag. Mayroon tayong 2 bitag, ang dambuhalang bitag at ang maliit. Habang binababad natin yun, mag-e-explore tayo ng ibang imbornal. Nandito na lahat ng nahuli natin, tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon, kung titingnan nyo dito, sa tapat ng isang imbornal ay may 2 pa dito na hindi pa natin nabubuksan. Di natin alam kung ano ang nasa loob nito at mukhang misteryoso talaga. Walang butas dito, kaya di natin alam ang laman. Nandito na storm sewer or storm drain ito na papunta sa natural na daluyan ng tubig, kaya posibleng may isda dito. May crowbar tayo. Bubuksan natin to. Kung may tubig sa loob, maglalambat tayo, titingnan natin kung makakahuli tayo ng isda. Di pa namin to nagawa dati. Di namin alam laman, malalaman pa lang. Tara, sige. Sa tingin ko, kung hihilahin ko to, Diyos ko, ang bigat talaga. Ayan, tingnan mo. May tubig ba dito? Grabe, may tubig nga pare. Teka, isda ba yon? Buksan natin at ilagay ang mga lambat para makita kung may mahuli. Pare, iniisip ko kung gaano kalalim yan. Dapat ko bang ibaba ang camera? Sigurado ka ba na yon? Hindi, grabe Brandon, kinakabahan ako sa'yo. Tama na. Grabe. Sa tingin ko, ito na ang pinaka nakakatakot na nakita ko. Hindi natin alam kung gaano kalalim o ano ang nasa loob. Sige, kukunin ko ang lambat ko at ilalagay natin doon. May butas din sa likod ko. Baka maglagay tayo ng bitag ng isda doon. Una pare, dapat nating alamin kung gaano kalalim dito. Grabe, tingnan mo. Diyos ko pare. Totoo to. Diyos ko. Lagpas 10 talampakan. Mahigit 10 talampakan talaga. 10 talampakan talaga ang lalim doon. Nakakatakot yon. May isda kaya dyan? Hindi ko alam. Grabe ito, pinakamalalim na imbornal na nakita ko. Tignan mo, tuloy-tuloy ang lalim. Oh pare, may isda nga. Ano yun? Ano yun? Hito yan, itim na itim. Astig talaga yon, lalo na yung hito. May isda sa imbornal, kumpirmado. Wild, di ko alam kung ano yon, pero sobrang itim. Ilalagay natin siya sa timba at tuloy pa tayo. Mag-e-explore pa tayo sa mahiwagang imbornal na to. Sige, Huwag na ulit sa Invernal, Bobby. huwag ka nang tumalon pabalik. Ilagay natin siya sa timba. Ayan. Uy, lumalangoy siya ng baligtad. Sandali, ano? Baligtad na hito. Yun ang tawag sa kanila. Lumalangoy sila ng baligtad. Nakabaligtad siya. May mga kakaibang bagay talaga doon. Tara, tuloy tayo, ikutin pa natin ang mga sulok. Kung may isda man dyan, siguradong nasa tabi sila ng pader. Ay grabe, oo, isa pang isda. Ay, tilapia pala yan. Sige, tuloy lang. Tilapia yan bro, ayaw natin. Kailangan nating bumalik at maglagay ng malalaking bitag para sa dambuhalang isda. Kung gusto nyo makita yon, sabihin nyo lang. Pare, may bula, grabe. Nakakatakot yon, alam mo na ibig sabihin, di ba? Buwaya? Oh pare, may malaking buhaya sa ilalim. Tingnan mo, may nakuha tayo. 2 isda talaga ang nandito. Tingnan mo to. Diyos ko, ano yon pare? Ang taba niya. Tingnan nyo mga pare, ang laki ng isda na nahuli natin. Hindi ko alam kung anong isda to. Kaya masaya ang pangingisda. Bagong lugar, bagong kanal. Di mo alam kung anong mahuhuli. Wala pa tayong nahuling ganitong isda. Sa tingin ko hindi. Ilagay natin siya sa timba. Mag-comment kung alam ninyo. May isa pa tayong nakuha. Mukhang maliit na chichlid. Grabe, tingnan nyo to. Jack Dempsey? Oh, Jack Dempsey yan, mga pare. Paborito kong chichlid yan. Ang astig niyan. Sige, maliit pa siya, pero ilalagay natin sa timba. Ang lupet nito. Ang saya, mga pare. Sa tingin ko may isa pa tayong fish trap, kaya baka buksan natin itong takip at ilagay ang trap dito. Kung gusto ninyong bumalik kami na may malaking bitag, mag-comment at like lang. Maglalagay pa kami ng lambat dito at titingnan kung suswertehin. Uy pare, isda ba yan? Umupo ka muna dyan. Sandali. Lambatin ko muna dito. Hawakan mo muna ang ilaw. Kayo guys, kakakita ko lang ng albino pleco na pumasok dito. Seryoso, malaki din siya. Sa tingin ko nakuha ko na. Hindi guys, may albino pleco dito sa loob. Saan na yon? Ay, nandito lang. Ayun, nandun nga siya. Nandun lang talaga. Oh pare, grabe, di ako makapaniwala. Nakuha natin to guys. Yan ay albino na pleco. Kanina nahuli namin ang normal na pleco bilang unang isda. Ngayon naman, albino ang nakuha natin. Nakakahuli na kami ng ganito dati pero hindi sa imbornal na to. Di pa kami nakapangingisda dito, kaya baka dito talaga sila galing. Astig, malaki talaga yan. Mas malaki sa mga dati naming huli. Grabe, kitang-kita sila sa imbornal. Pare, sigurado akong mas marami pa sa loob. Ilagay natin sila sa timba. Kailangan pa nating maghagis ng lambat. Di pa tayo tapos. Tingnan mo yung butas. Pati lahat ng isda na nahuli natin at iba't ibang klase nila. Aray,
Medyo masakit pala yung pulang ulang. Pasensya na, minamaliit kita. Aray, Diyos ko. Tama na, bitawan mo please. Grabe ang sakit nun pare. May nakikita akong malaki dito sa ilalim. Uy, malaking isda yon. Sobrang laki ng isda niyan. Ay, hindi nga. Ano yon? Clown knife fish yan. Ang liit pa, parang baby talaga. Iba itong isda kaysa sa naunang night fish na nahuli natin. Yung isa itim, ito naman clown knife fish. Astig ang batik ng isda niya. Nakasalo na rin kami ng ganito rito dati pero hindi sa imburnal na ito. Ang lupit ng isdang to. Ilalagay na natin siya sa timba. Ang dami na nating isda dito. Tatakpan natin itong imburnal na to tapos bubuksan natin itong isa. Maglalagay tayo ng 3 bitag ng isda dito at pababayaan magdamag. Sana makahuli tayo ng kakaibang isda, mga tol. Ang saya ng pag-explore natin ng imburnal ngayong gabi. May kakaibang isda tayong nahuli. Gusto nyo ba ng part 2? Like lang kayo. Buksan na natin to. Ilagay ang bitag sa loob at tingnan kung ano ang nabubuhay sa loob. Hindi natin alam. Pwedeng pareho lang yon. Pwede ring iba. Malalaman natin. Oo nga, naririnig ko ang tubig. Tignan mo to. Oo nga. Sandali, ano yon? Parang may isda doon sa ibaba. Maglagay na tayo ng paint sa bitag. Huli na to. Nakakabit na sa pamingwit. Ibababa na natin. Dahil sobrang lalim ng imburnal. Halos 10 talampakan. Kailangang nakakabit sa pamingwit para hindi mawala. Ibababa na natin mga pare. Excited ako. Papunta na sa kailaliman. Sino kaya makukuha natin? Bago pa itong imburnal, di natin alam ang laman o gagawin mga pare. Bibigyan natin ng oras tapos babalik tayo. Check natin lahat ng fish trap natin. Grabe talaga mga pare. Itutuloy natin ito at magkikita ulit mamaya. Sige mga pare, 3 oras na ang lumipas, hating gabi na. At tinitingnan na natin lahat ng 3 bitag. Simulan natin sa pinakamaliit na bitag. Kung titingnan ninyo dito, hindi ninyo talaga makikita yung bitag, nasa ilalim siya. Para makuha ang bitag, ilulubog natin ang lambat. Sana may kakaiba tayong mahuli. Sunod nating titingnan ang malaking bitag. Eto na! Ay, tara na! Ano ba yan pare? Ang dami nating nahuling isda sa trap pare, hindi yan tilapia. Brandon. Diyos ko po, ano yon? Huwag hawakan ang ibabaw ng rehas. Hindi ko naman ito ibabagsak. Ano ba pare? Para sa akin, Geophagos yan pare. Ang astig ng kulay niya. Hindi tayo nangingisda, pero may nahuli tayong maliit na tilapia. Ibabalik natin siya. Nandito rin ang fish trap. Sobrang dumi ng tubig, kadiri at sobrang itim. Di ko alam kung may laman pa. Kadiri. Uy pare, tingnan mo sa baba, galing yan sa trap. Maliit na African cichlid, orange sick. Grabe, malaki pala yan. Ano ba yan? May mga isda dito. Buksan ko lang ang takip. Ang daming isda, kadiri talaga. Grabe, tingnan mo. Nakahuli tayo kanina, may isa pa tayong crawfish. 3 maliliit na pwede nang itago sa trap. Astig nun. Idadagdag natin sila sa timba. Ayan na sila. Grabe pare, may mga isda pa rin sa trap. Ano ba yan? Parang African cichlid yan. Ang astig. 4 na isda na sa mini trap. Nagulat ako sa dami at laki ng nahuling isda. Ang astig nun, mga tol. Ibabalik na ang rehas dito. Kung dapat tayong bumalik at maglagay ng bitag, sabihin nyo lang. Ngayon lilipat tayo sa monster fish trap, ang fish trap number 2. Tara na. Nandito na tayo mga tol. Meron tayong bagong timba. Para kung may mahuli tayong malaki, dito natin ilalagay. Kaya lagyan na natin ito ng tubig. Di ko makita ang bitag. Sobrang lalim kasi. Di ko alam kung may nahuli tayo. Pero malalaman natin ngayon. Sandali, parang may nararamdaman ako. Pare, sarado. Tingnan mo, oo nga, sarado yung takip. Ayos, ang galing nun ah. May nag-activate ng pressure plate sa loob. May nahuli sa bitag pero di ko makita. Ano kaya yun? Kita mo na? Wala pa? May nakikita akong karne. O nga, marami na sa karne ang nakain. Diyos ko. Tignan mo si Oscar pare. Oo, sandali. Ano yun? 2 isda nakuha natin. Grabe. Clown knife fish yan. Diyos ko, 2 isda nakuha natin sa bitag. Ang astig nun. May malaking Oscar at medyo malaking clown knife fish doon. Yan na pinakamalaking nakita ko kamakailan. Kailangan kong malaman paano to buksan. Kalma lang, tingnan mo. Nandyan si Oscar at ang clown. Grabe ang astig nun. Tingnan mo si Oscar, ang ganda niya. Ang laki nun pare. Baka ito na pinakamalaking Oscar na nahuli ko sa wild. Grabe, may isa pa dito pare at wala siyang mga batik. Tingnan mo, isa lang ang batik niya. Ang laki at astig ng clown knife fish na to. Wala siyang batik sa kabila. Ang lupit nun. Okay mga pare, sobrang successful ng fish trap natin. Sabi ko may malalaking isda rito. At 2 agad ang nahuli ngayong gabi. Ito na ang ikatlo at huling fish trap natin sa Imbernal.
First time natin dito kaya sobrang excited ako. Tara tingnan natin at alamin kung ano pa ang nahuli. Di pa nakalubog sa ilalim ang bitag. Nakikita ko ang bitag, hindi ito kasing lalim. May timba tayong nakaabang. Pare, may isda akong nakita. Diyos ko, ano yan? Parang may palos o kung ano man dito. Wow, Diyos ko. Grabe. Sa tingin ko malaking palos yan, pare. Tingnan mo to. Ay, grabe. Pare. Fire eel ito, ang laki talaga. Hindi ko mahawakan, grabe, tingnan mo. Grabe ang laki ng palos na nahuli natin. Hindi ko inasahan yan. Tara, magmadali tayo mga pare. May malaking clownfish doon. Jaguar. Isang malaking jaguar. Yun ba ang jaguar? Ayan na siya, ayan na siya. Iyan din ang jaguar na nakita ko. Diyos ko pare, tingnan mo yung payaso na yon. Albino knife fish, pare. May isa pang albino pleko. Nahuli namin isa sa lambat, isa sa fish trap. Malaki yung pleko. Normal lang itong isda, hindi albino. Kaya ibabalik natin. Sige pare, ang daming isda pare. Ano to? Normal na pleko ba yan pare? Tingnan mo, mag-comment kung anong uri ng pleko yan. Ah, brown knife fish pala. Ay pare, ang laki niyan. Grabe ang Wow! Ibabalik natin siya. Ayaw natin yan. Tingnan mo yan. May maliit tayong crawfish at hoplo catfish dito. Ibabalik natin sila. May isa pang crawfish. Ibalik mo siya. May iba pa. Ano yon? Ano ba to? Maliit na igat? Isa itong batang igat. Grabe. Meron itong may hasang. Ew, may mga paa siya bro. May mga paa siya. May mga paa siya. Diyos ko, naglalakad siya. Mukha siyang pinaghalong axolotl at igat. Ang liit nila. Sige, wala talaga akong ideya kung ano yon. Alam mo? Sa tingin ko alam ko kung ano to. Sa tingin ko baka ito ay isang uri ng sirena. Sa tingin ko sirena yan, medyo sigurado ako. Katutubong sa Florida din sila. At sa tingin ko protektado sila. Kapag nakahuli ka ng isa, hindi mo pwedeng itago. Tingnan ninyo may maliliit silang paa at hasang sa unahan. Parang axolotl lang itsura. At sa tingin ko hindi natin pwedeng itago to. Mag-comment sa baba kung tama. Siguro dapat na lang silang ibalik sa imbornal. Ang astig nun pare. Tingnan mo. Sige pare, nakakainis. Hindi natin siya maitago. Ayan na siya pare, tingnan mo. Protektadong uri sila kaya ilegal at nakakainis. Bukod pa doon, marami pang astig na hayop dito na pwede nating iuwi. Napatunayan nating may kakaibang isda sa imbornal at ang laki ng fire reel na ito. Tingnan mo, kulang pa ng isang mata. Sa tatlong imbornal na to, ang dami nating nahuling isda ngayong gabi. Ang gagawin natin, dadalhin natin sila sa bahay ko at ilalagay sa mga pond sa likod. Ang wild nito. Sabihin lang kung gusto nyong balikan natin dito. Ngayon magkikita tayo sa bahay ko. Tara. Bago kayo magsalita, tinarado na namin ang mga imbornal. Walang mahuhulog doon, kaya huwag kayong mag-alala. Nakabalik na tayo sa bahay ko ngayon. At tingnan nyo to. Nasa timbangan lahat ng nahuli natin ngayon mula sa imbornal. Maraming astig dito. Ang gagawin natin, ilalagay natin sila sa quarantine pond. Kukonti lang ang isda dito. Dahil nahuli natin sila sa imbornal, dito ko muna sila ilalagay. Tiyakin nating malusog sila bago ilipat. Unang-una, mga tol, itong malaking Oscar. Tignan nyo kung gaano siya kaganda. Ang laki niya. Grabe. Ayan na siya. Dito na. May isa pa tayong malaking isda. Ang gandang clown knightfish. Malaki ito. Meron din tayong malaking fire eel. Matagal-tagal na rin akong di nakakakuha ng ganito kalaki. Wala na siyang isang mata. Oh, ayan na. Grabe. Mga tol, tignan nyo. Sandamakmak na isda talaga. Ayan na sila. Uy, buhay pa ba to? Oo, nakaligtas siya. Grabe ang daming isda mga tol. Tignan nyo yung pikeng yan, ang lupit. Sobrang dami. Tignan mo yung tao na yon. Tignan mo kung gaano kalaki yung clown knife fish. Ayan na siya, pati huling isda. Di ko alam anong klaseng isda yung mataba pare. Parang buntis, maliit na clown knife fish at batang severum. Ayan na sila. O mga pare, grabe yon. Tulad ng nakita nyo, ang dami nating nahuling isda ngayon. Kung gusto nyong balikan ng lugar, tingnan ang bagong imbornal o maglagay ng bitag ng isda, sabihin nyo lang. Kung nagustuhan nyo ang video, like at subscribe na lang. Kita-kits sa susunod. Paalam!